Sinabunutan, tinadyakan at ginulpi hanggang sa mawalan ng malay. Huwag ka mag-aalam dyan, babayan! Yan ang sinapit ng isang street vendor sa Caloocan City sa kamay ng kanyang kabarangay. Sa pagpunta ng resibo sa Barangay 73, Caloocan City, isang revelasyon ang ipinagbigay alam ng iba pang mga residente rito. Sa ating pagtatanong, hindi lang pala isang reklamo ang ipinupukol sa kabilang partido na ito. Dahil sa tumpok ng mga tao na ito, iba't ibang klase pa ng mga reklamo ang ating napag-alaman at ipinarating sa resibo ng ating mga kababayan. Kuyang sa inyo, pati hindi lang pala babae, pati lalaki, pinapatulan, no? Inabangan po nila akong pagkasawa sa may labas. Tapos, pinagpapalo po ng helmet. Hindi lang naman ako yung nasaktan. Pati rin yung asawa ko. Ano bang klaseng kapitbahay yan? Permission eh. Lahat mga nakakaaway na eh. Maging ang ibang kaanak pala ni Evelyn. Malakas din daw mang trip ng mga kabarangay. Tinatawag po niya akong baliw tsaka tanga. Siya rin po ang dahilan kung bakit nagkasakit yung anak. Na-depress po siya. Ang tinutukoy ng isang residente, ang kanyang menor de edad na anak na si Mia, hindi niya tunay na pangalan. Pinahiya raw siya ng pamangkin ni Evelyn sa social media. Ano sinabi sa'yo? Siya pangit ko daw po, hindi pera daw po, tapos insecure daw po ako sa kanya. Ano nag-epekto sa'yo? Hindi na rin po ako makakain ng maayos, tapos nawawalan na po ako ng focus sa pag-aaral. Dumating na rin sa puntong kinailangan ng magpatingin ni Mia sa eksperto dahil sa nararanasang depresyon. Ito po yung psychological report result ko po na pina-check po ng nila mama po para po to assess presence of trauma ko. Hanggang ngayon po, continued pa din po yung 2-month session ko po na pagpapacheck up ko po doon. Dahil hindi na rin matiis ng iba pang mga residente ang pamilya ni na Evelyn, sigaw nila, palayasin na sila! May mga lumapit din sa akin na talagang nagkakabaranggayan sila at dumating pa sa punto na nagkakademandahan sila. Marami po yan. Kaya nga, gusto na nga talagang ipetisyon yan ng mga kapitbahay niya. Pero teka, kailangan pang hanapin ni Evelyn ang reklamo sa kanya ni Mona Lisa na pananakit. Nito lang Martes, ipinatawag ng barangay si Mona Lisa at Evelyn para sa kanilang unang pagdinig. Ilang sandali pa, biglang nag-grand entrance na si Evelyn. Ngayon, ang gusto namin malaman kung anong dulo sa nangyari. So napadaan ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, yun gumanon ako. Yung reaction niya is nagsisigaw siya ro na yung mga masasakit na salita sa akin. Tumahimik ka, chismosa ka. Sabi ko gano'n. Ang hindi ko lang matanggap is sinigaw niya pa sa marami tao na sabi niya, ikaw, baog ka. Porque iba na wala kami baby. Tutusin din niya po dapat manghimasukan yung buhay na meron kami. Depensa naman ni Mona Lisa. Okay na sabi ko, dahil yung salita niya sa akin mga pangit, tinatawag niya pa akong barakuda, binalik ko lang sa kanya. Nang tanongin naman si Evelyn kung bakit siya kumantong sa pambubugbog kay Mona Lisa. Ginanyanan niya ako ng taga, tapos ginanon niya yung buhok ko, then pinurot niya yung mukha ko, so dinepensa ko yung sarili ko. So yung nakikita ninyong video is yun lang para lumabas na siya yung kaawa. Yung sinasabi niya kutsilyo, hindi ko yun ang bayad dahil nagdiligpit ako, titinda ko ng postahe ng mga bangos, mga Sinabunutan, tinadyakan at ginulpi hanggang sa mawalan ng malay. Huwag ka mag-aalam dyan, babayan! Yan ang sinapit ng isang street vendor sa Caloocan City sa kamay ng kanyang kabarangay. Sa pagpunta ng resibo sa Barangay 73, Caloocan City, isang revelasyon ang ipinagbigay alam ng iba pang mga residente rito. Sa ating pagtatanong, hindi lang pala isang reklamo ang ipinupukol sa kabilang partido na ito. Dahil sa tumpok ng mga tao na ito, iba't ibang klase pa ng mga reklamo ang ating napag-alaman at ipinarating sa resibo ng ating mga kababayan. Kuyang sa inyo, pati hindi lang pala babae, pati lalaki, pinapatulan, no? Inabangan po nila akong pagkasawa sa may labas. Tapos, pinagpapalo po ng helmet. Hindi lang naman ako yung nasaktan. Pati rin yung asawa ko. Ano bang klaseng kapitbahay yan? Permission eh. Lahat mga nakakaaway na eh. Maging ang ibang kaanak pala ni Evelyn. Malakas din daw mang trip ng mga kabarangay. Tinatawag po niya akong baliw tsaka tanga. Siya rin po ang dahilan kung bakit nagkasakit yung anak. Na-depress po siya. Ang tinutukoy ng isang residente, ang kanyang menor de edad na anak na si Mia, hindi niya tunay na pangalan. Pinahiya raw siya ng pamangkin ni Evelyn sa social media. Ano sinabi sa'yo? Siya pangit ko daw po, hindi pera daw po, tapos insecure daw po ako sa kanya.
Ano nag-epekto sa'yo? Hindi na rin po ako makakain ng maayos. Tapos nawawalan na po ako ng focus sa pag-aaral. Dumating na rin sa puntong kinailangan ng magpatingin ni Mia sa eksperto dahil sa nararanasang depresyon. Ito po yung psychological report result ko po na pina-check po ng nila mama po para po to assess presence of trauma ko. Hanggang ngayon po, continued pa din po yung 2-month session ko po na pagpapacheck up ko po doon. Dahil hindi na rin matiis ng iba pang mga residente ang pamilya ni na Evelyn, sigaw nila, palayasin na sila! May mga lumapit din sa akin na talagang nagkakabaranggayan sila at dumating pa sa punto na nagkakademandahan sila. Marami po yan. Kaya nga, gusto na nga talagang ipetisyon yan ng mga kapitbahay niya. Pero teka, kailangan pang hanapin ni Evelyn ang reklamo sa kanya ni Mona Lisa na pananakit. Nito lang Martes, ipinatawag ng barangay si Mona Lisa at Evelyn para sa kanilang unang pagdinig. Ilang sandali pa, biglang nag-grand entrance na si Evelyn. Ngayon, ang gusto namin malaman kung anong dulo sa nangyari. So napadaan ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, yun gumanon ako. Yung reaction niya is nagsisigaw siya ron na yung mga masasakit na salita sa akin. Tumahimik ka, chismosa ka. Sabi ko gano'n. Ang hindi ko lang matanggap is sinigaw niya pa sa marami tao na sabi niya, ikaw, baog ka. Porque ba na wala kami baby? Tutusin din niya po dapat manghimasukan yung buhay na meron kami. Depensa naman ni Mona Lisa. Okay na sabi ko, dahil yung salita niya sa akin mga pangit, tinatawag niya pa akong barakuda, binalik ko lang sa kanya. Nang tanongin naman si Evelyn kung bakit siya kumantong sa pambubugbog kay Mona Lisa. Ginanyanan niya ako ng taga, tapos ginanon niya yung buhok ko, then pinurot niya yung mukha ko, so dinepensa ko yung sarili ko. So yung nakikita ninyong video is yun lang para lumabas na siya yung kaawa. Yung sinasabi niya kutsilyo, hindi ko yun ang bayad dahil liligpit ako, titinda ko ng postahe ng mga bangos, mga